Hebrew. Chapter 10, verse 5, verse 6. And nandiyan na ba yung text natin? Five, 6, 7, Revelation 13:8. Let's start po ng pagbasa po natin. Wherefore, when he cometh into the world, ang he doon ay si Jesus. When he cometh into the world, he said, ang he doon na nagsasabi ay si Jesus. Ang nagsasalita mo dyan ay ang Panginoon Jesus. Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Verse 5. Ang Panginoong Jesus po itong nagsasalita. In burnt offerings and sacrifices for sin thou, yung Ama ang kanyang kinakausap, nagsasalita pa rin ang Panginoong Jesus dito, have no pleasure. Verse 7, ang Panginoong Jesus din ang nagsasalita dito. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book is written of me, Lo, I come to do thy will, O God. Yan po yung salita ng Panginoon sa Ama. And then, puntahan na po natin ang 13 ng pahayag. 13, chapter, verse 8. Ito naman po ang naisulat ni Juan sa kanyang aklat. Ganito po ang sinasabi. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Ang Him po dyan ay ang Antikristo, the Antichrist. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life. Dahil po sa ang panahon ito ay panahon na ng tinatawag nating 7 taong tribulation. At ang may panahon na sumamba na ang mga tao sa balat ng lupa. At ang mga sumamba sa Antikristo ito ay ang mga taong hindi ligtas. Yung hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng Kordero. Kordero pa sa Tagalog ito? Lam. At ang mga taong hindi sumamba sa Antikristo ay yung mga taong hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng Kordero na pinatay from the foundation of the world. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Ang dalawang magkahiwalay na bahagi po ng kasulatan. Magkahiwalay po ang Hebrew at ang Pakayan. Liban doon sa magkahiwalay po ito, magkaiba po ang author nito, brethren.
Ang author ng Hebrews ay si Paul. Ang author po ng Revelation ay si Juan. Ang sumulat ng Juan, John 3:16. Ang sumulat ng unang Juan at pangalawang Juan at ang tatlong Juan. Pagkatapos ay ang pakayat. Yan si Juan. Magkahiwalay na aklat, magkaiba ang mga sumulat. Pero, kahit magkaiba yung mga statement po dyan, yung mga salita, nung dalawang aklat na yan, ay meron din po silang pinagkaisahang bagay na makikita po natin dyan. At yun po yung ating mabibigyan ng pansin. Meron silang pinagkasundo ang katotohanan ng bagay na minsan hindi natin yan na iba natatouch. Ang temang arika, tangabanan dito yun. At minsan nakarinig ako ng mensahe tungkol dito sa Revelation chapter 18 verse 8. Hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Kaya naman minabuti ko rin po ito na madaanan natin kahit papano. Tignan natin yung katotohanan. Doon sila nagkasundo. Ito ay yung, ang dalawang ito ay may pagkakanda parehas. Pagkakanda ang makikita nyo yan. Na kahit hindi naman sinasabi yung salita pagkakanda, pero pagka tinignan mo siya ng hindi yung sa mabilisan, meron kang makikitang paghahanda ng mga aklat na ito. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Yesus doon sa Ama na sinasabi niya nung nag-uusap sila noong Ama at ang sabi ng Panginoong Yesus, ayaw mo ng mga handog dahil hindi yan nakakaalis ng mga kasalanan ng tao. At ang sinabi ng Panginoon sa Ama ay, kaya ipaghanda mo ako ng katawan. Nandun po yung sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat po ng Hebrews na ipaghanda mo ako ng katawan. Wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering the wood is not, but the body has the prepared me. Katawan yung ihahanda mo sa akin. Yun ang usapan, may paghanda siya ng katawan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos na ito ay may tatlong katauhan. Kaya Espiritu ang mga ito. Ang usapin dito ay may nagaganap na paghahanda. Amen. Uulitin ko po. May nagaganap na paghahanda. At doon sa pakayag muli, at ang sinasabi niya ay namatay na ang kordero. At ang kanyang kamatayan, ang sinasabi ni John, naka-open po siya. Ayun. And all that dwell on the earth shall worship him, the Antichrist. Those unbelievers, and whose names are not written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. Ang kamatayan ng kordero ay mula pa noon. Yung pinagkakasunduan doon sa Hebrews, makikita nyo dyan sa 13 verse 8, namatay na ang kordero. Ano po? Pupuntahan natin yung ano ba ang kanilang pinagkakanda? Yung kamatayan ng Panginoon Yesus. Ang pinag-uusapan. Dahil pagdating mo dito sa pakyan, namatay na ang kordero ng Diyos. At pagka tinignan mo, magtatanong ka kung kailan namatay ang kordero at saan siya namatay. Kailan siya namatay?
Saan siya namatay? Ang sinasabi sa pahayag ay namatay ang kordero bago ang daigdig. Tama ba? Namatay ang kordero from the foundation of the world. Kung tatanungin natin ang banal na kasulatan, sasagutin tayo. Namatay si Jesus bago may langit at lupa. At ang sabi ng isang preachers, namatay na si Jesus noon bago siya namatay dito sa lupa. At yan ay hindi totoo. Ang fulfillment ng kamatayan ni Jesus ay dito sa lupa. Dahil mayroon siyang katawan. Hindi mamamatay si Jesus doon sa langit. Alam niyo kung bakit? Sapagkat espiritu siya. Hindi mamamatay ang Diyos. Pero sinasabi na isang preacher, namatay na si Jesus. Pangalawang kamatayan na niya ito. Hindi totoo po yan. Ang sinasabi na banal na kasulatan from the foundation of the world, ito ay silyado doon sa kalangitan ang kamatayan ni Jesus. Walang atrasan nito. Oras, araw, buwan, taon, hindi na ito maiaatras pa. Dahil yun na, yung sinasabi. Pagka sinabing ang kamatayan ng kordero ay noon pa bago ang sanlibutan, ito na ay pinag-usapang mabuti ang kamatayan ito ni Jesus. Kaya naman masasabi ko, nandiyan po yung ating title, yung ating paksa. Kung usap ang Ama, nag-uusap ang banal na Espiritu. Hindi sila nag-uusap dito sa daigdig. Sapagkat ang paghahanda doon sa kalangitan, doon sa kaligtasan ng buong sanlibutan, ay sa kalangitan ito nagaganap. Amen? Hindi nagaganap ang paghahandang ito ng kalangitan sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi ginanap dito sa napakasamang daigdig. Dito sa walang direksyon ng daigdig, hindi ito ginanap. Sa lugar na ito ang paghahanda ng kalangitan, ang kaligtasan ng sanlibutan. Doon po sa kalangitan ito pinag-usapan. At kailan? Ito ay bago lalangin ni Jesus ang langit at lupa. Dahil ang sinasabi niya, before the foundation of the world, before the world began, bago meron ng daigdig, selyado na po yung kamatayan ng kordero. Sa 13 verse 8, from the foundation of the world. Sa Hebrews chapter 10, ito ay paghahanda pa lamang ng katawan. Dahil ang katawan ang nagpuproduce ng blood, dito ito ginanap. Ang propesya nito. Na pinaghahanda ang mabuti ng kalangitan ng kaligtasan ng sanlibutan. Dahil pinapag-usapan po dyan sa chapter 10, sa aklat po ng Hebrews, ay ang mga animals, yung kanilang pagkahandog ng kanilang mga dugo patungkol sa kasalanan, ay hindi ito nakakaalis totally. Hindi nakakalinis ng mga konsensya ng mga tao noon. Kaya naman ang usapin ay ang magkatawang tao ang Panginoong Jesus. At dito sa daigdig na ito gaganapin ang propesiyang ito na nangyari doon sa kalangitan. Huwag niyong kalimutan, mga kapatid, na ang kaligtasan ng buong sanlibutan ay ginanap doon, pinag-usapang mabuti doon. Kaya naman ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ihanda mo ako ng isang katawan. Dahil yun niya ang kinakailangang mamatay ang kordero ng Diyos. Ang sinasabi nga ni John chapter 1, verse 29, na makita niya si Jesus na palapit sa kanya ay, ito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Ang inihanda, ulitin ko po, no? Ang inihanda ng kalangitan ay ang kaligtasan ng sanlibutan. Amen? Huwag niyong aisip ito. Huwag niyo na rin kakalimutan na ang paghahandang ito, kung saan lugar niya ito inihanda ay sa kalangitan. Hindi dito sa magulong daigdig, hindi dito sa napakasamang daigdig, kundi sa banal na lugar ng Diyos. Ito ginanap. Kaya nung isilang ang Panginoong Yesus, dahil hinihingi niya sa Ama na magkaroon siya ng katawan, paghanda mo ako. Ang gumawa nito ay ang banal na Espiritu. Sinasabi nga niya, di ba maaalala niyo yung story ni Joseph at ni Maria? Kasi ang sa panahon na yan, sa panahon din natin meron yan noon pero nawawala na. Yung magulang nag-uusap para yung kanilang mga anak ay silang mag-asawa. Ano po? Yun ang mga paraan ng pag-aasawa. Na kahit hindi mo pa nakikita ang mapapangasawa mo, yun na yung mapapangasawa mo. Dahil pinag-usapan na yun ng mga magulang. Pagdating na magsama ito si Mary at si Joseph, na sumpungan ni Joseph na buntis pala si Mary. Pero bago siya nabuntis, sinasabi na ng anghel sa kanya, sa Luke chapter 1, binati niya ito si Mary, napakapalad mong babae sa balat ng lupa. Dahil ang sinasabi niya ay, magkakaroon ka ng anak. At nabigla si Mary at ang kanyang sinasabi, paano mangyayari ito? Wala pa naman akong kasama. Pero ang sinasabi ng anghel sa kanya ay, ang banal na Espiritu ay lililiman ka. Makikita niyo na ang tatlong persona ng Diyos ay nagkakundang mabuti sa inihanda doon sa kalangitan. Ang banal na Espiritu ang lumilin kay Mary, binalo niya ng kapangyarihan. At nagbuntis ito si Mary hanggang sa inihandog si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pababasa natin sa chapter 9 to 14, ang banal na Espiritu ay kasakasama ni Jesus. Pinapabanal siya ng banal na Espiritu para may handang mabuti ni Jesus ang kanyang sarili. Hebrew chapter 9 verse 14. Kaya sinasabi ko nga po na ang kahandaan ng langit para sa kaligtasan ng sanlibutan ay sinasabi kong hindi ito yung tsamba lang. At kung kailan niya inihanda, bago may langit at lupa, bago ang tao ay meron, bago ang mga anghel ay meron, bago ang anghel, yung mga masasamang anghel na pinamumunuan ni Satanas, bago naghimagsik si Satanas at ang kanyang mga anghel, nakaplano na ang Diyos. Bago bumagsak ang tao sa kasalanan, nakaplano na ang Diyos na ililigtas niya ang buong daigdig. Hindi pa pumapasok sa isip ni Satanas na tutuksohin niya ang tao at pababagsakin niya. Nakaplano na ang Diyos. Dahil ang Diyos, nung makita niya na ang tao na kanyang lilikhain ay mahuhulog sa kasalanan, itinuloy pa rin ito ng Diyos. Dahil napakaagap ang Diyos. Hindi niya hinayaan na lumampas ang mga panahon, natatakbo, na hindi pagpasihan at planuhan na mabuti doon sa kalangitan ng kaligtasan ng sanlibutan. Handang-handa ang Diyos, napakaagap ang Diyos sa kaligtasan ng tao. Kaya bago meron ang lahat ng bagay, bago nagkasala ang tao, nandyan na ang kahandaan ng Diyos. Ulitin ko po, bago dumating ang napakalaging na trahedya sa buhay ng isang tao doon sa Garden ng Eden, mas nauna na ang Diyos. Bago nagkasala ang tao, bago nawalan siya ng kaligtasan, mas nauna na ang Diyos.
sa kanyang pagliligtas sa sanlibutan. Ganyan kaagap ang Diyos sa kaligtasan sa sanlibutan. Ang tao kanya maagap sa kaligtasan na nasa kanya. Gaano siya kaagap sa kaligtasan na nasa kanya? Pagkatapos nito, mga kapatid, pinaghanda ng Diyos ang buong daigdig. Pagkatapos siyang maghanda doon, ang napakabuting paghahanda, ang kalangitan na ilabis na naghanda sa kaligtasan na sa libutan. Pinaghanda rin niya ito, ang buong daigdig, sa pagliligtas niya dito. At makikita natin ang kanyang paghahanda ay naiumpong dito sa daigdig. Paano yan, Pastor? Nung tinawag niya ang isang tao, isang Iraqi. Ano yung Iraqi? Taga-Iraq. Si Abraham na Iraqi, na taga-Iraq, tinawag ng Diyos para makipag-participate doon sa planadong kaligtasan ng Diyos, doon sa daigdig, para dito. Tinawag niya ang tao nito at pinalaki hanggang sa isang bansa. At ang bansang ito'y tinawag na Israel. Ang mga tao diyan sa bansang Israel, sila ang mga taong pinili ng Diyos. Kung saan, dito bababa ang tagapagligtas. Dito sa lupang ito, ibababa ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Ang lahing ito, dito uusbong ang tagapagligtas na plinano ng Diyos doon sa kalangitan. Sa isang bayan ng Juda. Alam natin, ang Juda is a province sa Bethlehem. Doon isinilang ang tagapagligtas. Brother, isang maliit na syudad ng Juda, ang Bethlehem. Diyan po lumapag ang kaligtasan. At bago lumapag ang kaligtasan na ito, brethren, ang bansang Israel, tinawag siyang, ano yung salitang elect? Pili. Dahil siya ang magiging kasangkapan ng Diyos doon sa napakaagang paghahanda ng Diyos sa kalangitan para sa sanlibutan. Magiging kasangkapan niya ang bansang Israel. Ito ang mga taong pinili ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng mga bansa. Dahil ang sinasabi ng Diyos kay Abraham na Iraqi sa pamagitan ng iyong binhi, pagpapalain ko lahat ng mga bansa. At mula noon ay niyakap ni Abraham ang pangarap ng kalangitan na maligtas ang lahat ng bansa. Ipinaalinaw lahat ito ni Abraham sa kanyang mga anak hanggang dun sa dumami sila. Pinaghanda ng Diyos si Abraham. Nawa ng Diyos. Siya po ay humiraw ng mga propeta. At ang mga propetang ito ay nagpapahayag tungkol doon sa mga bagay na inihayag na ng Diyos noong pa man. At ang mga propeta nito ay nagsasambing sa kalagitnaan ng mga Hudyo dahil sila ang mga lingkod ng Diyos. At pagkatapos ang mga hulang ito tungkol doon sa kanilang kaligtasan na dala-dala ng isang tao, walang iba ay itong si Jesus, ay sinulat ito ng mga propeta at mga lingkod ng Diyos. Ang tawag dito ay ang mga kasulatan. Kasulatan o di kaya ay ang mga eskriptura ang tawag sa kasalatin. At ito ang pinaglalaban-laban noon. Kaya noong sa panahon na yan, nung inihahanda ng Diyos ang sanlibutan, nakapaghanda ang ilan, ngunit hindi naman po lahat sa mga Hudyo at ang buong daigdig. Ang kahandaan ng Diyos
ay hindi ganun kalaki ang maipakita ng daigdig na kanilang kahandaan doon sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. Dahil yung kahandaan ng Diyos doon sa kaligtasan na nasa kanila ay nilapastangan nila. Dahil ang sinasabi ni John sa chapter 1, mas ginusto ng mga tao ang kadiliman kaysa sa kalimutan. Sabi rin, pinit dyan. Chapter 1, tingnan nga po natin. Verse 4, in Him was life, si Kristo, and the life was the light of men, and the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Hindi nila napagtanto ang pagliligtas na ito ng Diyos na nagsisimula sa bansang Israel. Verse 10, He was in the world. Nasa salimutan siya noon. And the world was made Him, and the world knew Him not. Hindi tinanggap ng bansang Israel na unang-unang tatanggap sa kanila ito. Dahil ang kaligtasan, ang sinasabi ko po sa inyo, ay diyan po pinagkatiwala ng Diyos para sa mga hindi. Nasa kanila ang mga pangako, nasa kanila ang mga batas, nasa kanila ang mga pagsamba, nasa kanila ang Jesus galing. At ang kahandaang ito na sinasabi ng Banal na Kasulatan ay hindi yung ganung inaasahan talaga ng Diyos na paghahanda. Yung inihanda ng Diyos doon, kung titignan natin yung anong oring paghahanda ang daigdig, ay hindi siya talaga ganoong kalaki ang porsyento. Ngunit mayroon. Dahil pinuno halos ng Old Testament ang mga prophecies tungkol doon sa pagliligtas ng Diyos. Tungkol doon sa kanilang Messiah. Tungkol sa sinasabi nating anak ng Diyos. Tungkol sa sinasabi nating Kristo. Pero may mga ilan na hinahanap ang tagapagligtas. Medyo malayo-layo tayo. Nag-i-entro tayo doon. Kaya nung makayag na ito, doon sa Luke chapter 1, na sa buong daigdig dapat ay magalap ang buong daigdig ang sinasabi ng mga anghel, sapagkat ang tagapagligtas ay isinilak sa gabing ito at doon sa Bethlehem. Di ba may kanta tayo, Joy to the World, ang sinasabi niya sa Lucas chapter 1. Yun ang mensahe ng anghel. Kaya pinuntahan nila ang joy to the world na si Jesus na tagapagligtas. At kung nabalitaan na nilang isinilang na ang kanilang tagapagligtas, na minsan ay silyado sa langit dahil halos pinuno doon sa mga bibig ng propeta ang bagay na ito na galing sa langit. Hindi nila naapuhap itong Messiah. Nawala sa kanilang paningin ng Messiah. Lumitaw na lamang ito noong 30 taong gulang na ang Panginoon Jesus. At ang sinasabi doon sa John chapter 1, sinasabi ng ilan, nasumpungan na namin ng Messiah. Let me read. Sa tagal nilang nagsasatiksik, ang sinasabi dito sa Banal na Kasulatan ng chapter 1, again the next day, after John stood and told his disciples, si Juan, nakasin ni Jesus, at ang kanyang disipulo, tinitignan nila si Jesus na lumalakad at sinasabi ni Pablo, and I'm so sorry, si John, behold the Lamb of God. At ang dalawang disipulo niya narinig nila ang kanyang sinasabi at sinundan nila si Jesus. At ang tinanong nila, saan ka, Panginoon, nakatira? Verse 38. At sinabi niya sa kanila ay, sumama kayo sa akin para makita niyo kung saan ako nakitira. At nakasama nila ang Panginoong Jesus
At isa sa mga ito, doon sa dalawa, one of the two which heard John speak, verse 40, ay si Andrew, na kapatid ni Peter. Etong si Andrew na nakakita kay Jesus, kanyang nilapitan ang kanyang kapatid na si Simon. Hinanap niya ang kanyang kapatid na si Pedro. At ang sabi ni Andrew kay Pedro, nasumpungan na namin ang Isaya. Pagka sa ganitong salita, mayroon din talagang taong naghahanda. Doon sa malayong panahon na kanilang naririnig na darating ang tagapagligtas sa buong daigdig. At ang sinasabi dito ni Andrew, nasumpungan na namin. Pinaghahanap-hanap nila itong si Jesus. Nasumpungan na nila. At pagkatapos nito, ay meron din sa 43 ulit. Ganon din dito ang pangyayari. Itong si Philip, verse 44. And then 45. Si Philip, hinahanap niya ang kanyang kapatid na si Nathanael. At ang kanyang sinasabi, we have found him, whom Moses and the law and the prophets, yung mga sinusulat doon, ang mensahe ng mga propeta, ang mga sulat ni Moises, nasumpo na namin. Ito, makita niyo, mga kapatid, pinaghanda ng Diyos ang buong daigdig. Liban doon kay Abraham, nung dumami na ang angkan ni Abraham, ay dumating na ang mga propeta upang paghandain ang lahat ng bansang Israel para sa maghintay. At makikita natin itong kakapiranggot na naghahanda tungkol dito. Kung maalala nyo doon sa Lucas, and I'm mistaken sa chapter 1 and chapter 2, noong si Jesus ay ihandog doon sa templo, mayroong nagangalang Simon. Na itong Simon na ito, nung ihandog na doon sa templo, hinawakan niya si Jesus. At ang sinabi, dahil sinasabi ng Banal na Espiritu kay Simon, hindi ka mamamatay, Simon, hanggat hindi mo makikita ang pagliligtas ng Diyos. Kaya noong makita niya itong si Jesus, nandun na ang Banal na Espiritu. At ang sabi niya ay, pwede na ako mamatay dahil hawak-hawak ko na ang tagapagligtas. Alam niya magkakatawang tao si Jesus. Yan ang malinaw na naturuan sa Banal na kasulatan ng mga propeta. Naghanda po ang bansang Israel, ngunit hindi ganun kalaking porsyento doon sa ginawa ng Diyos doon. Nakikita natin ang labis na paghahanda ng kalangitan doon sa salvation na sa atin. Pero mas maraming mga tao, ilapastangan nila ang paghahanda ng ito ng Diyos doon sa langit. Maraming mga tao, hindi binibigyan pansin ang paghahanda ito na ginawa ng Diyos sa kalangitan. Kaya nag-warning si Paul. Pagkatapos kong banggitin ito, itatapusin na. Nag-warning si Paul doon sa paglapastangan doon sa kahandaan ng kalangitan sa kaligtasan ng sanlibutan. Minsan sinabi nga ni Jesus na ating Panginoon sa isang relihiyosong tao, kung tatanggapin mo na ang Diyos binigay niya ang kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan at maniniwala ka, maliligtas ka. Dahil sa katotohanan, mahal ng Diyos ang daigdig. Hindi lamang ang tao, kundi ang buong daigdig ang kanyang minamahal. At ang susi para makabangon ang buong daigdig ay ang paniniwala ng mga tao na si Jesus ang tagapagligtas. Huwag niyong lapastanganin niyan ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Hebrew. Tingnan natin. Sa chapter 10, nagpatuloy sa chapter 10 ng Hebrews. Yung kakagdaan na yun ay huwag lapastanganin. Pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo ang usapin doon sa langit, ang paghahanda ng 3 persona dito sa kaligtasan, tignan niyo ang kanyang sinasabi.
huwag ninyong kalilimutan. Not forsaking, huwag niyong tatalikdan ito. Not forsaking the assembling of ourselves together. Katulad ng sinasabi ng ginagawa ng iba. Not forsaking the assembling of ourselves together. Katulad ng ginagawa ng iba. Bakit siya nakadugtong yan, Pastor? Diyan sa chapter 10, verse 5, 6, 7. Dumugtong dito. Not forsaking the assembling of ourselves together. 26. For if we sin willfully after we have perceived the knowledge of truth, ang hindi mo pagdalo sa pagtitipon, isinasadya mo nagkakasala ka. At doon sa niyuyurakan mo yung ginawa ni Kristo Jesus. Hindi lang yung talagang may, talagang sinasadya talaga na huwag talagang pupunta. Not forsaking. Ang sabi niya 24, but a certain fearful looking for the judgment and very indignation of shall before that adversaries. Kung si Moises nga i-despise yung law, walang awang pinapatay ito, basta may tatlong nagpapatotoo. 28. Gaano pa kaya ang punishment sa palagay ninyo? You shall be felt worthy who threw them under the foot the Son of God. He counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified as an holy thing, and have done despite unto the Spirit of grace. Pati ang Espiritu madi-despise mo pagka ginawa mo yan. Ang sinasabi dito. Huwag niyong isadya ang huwag dumalo. Lagi kong isinasabi niyo, huwag niyong dumalo. Kung ako ang tatanungin niyo, huwag ka nang dadalo. Kung ang plano talaga natin, kasi you threw them down. Yayapakan mo talaga yung pinaghandaan ng Diyos na kaligtasan sa daigdig. Kaya sabi niya, huwag niyong alisin ito. Yung kayo ay makipagtibon. Dahil pagka talagang sinasadya mo na yan. Sabi ko nga doon sa aking apo kanina, hindi siya dadalo. Dahil masakit ang paa. Sabi ko, sige lang. Ang pagpunta sa langit, wala namang walang sapilitan ang pagpunta sa langit. Pero ang pagpunta doon sa impyerno, may sapilitan niya. Pinipilig ka ng impyerno. Ang pagpunta sa langit ay nasa bukas ang puso. Pero, niyuyuratan mo yung kung ano ang labis na kahandaan ng kalangitan sa kaligtasan. Niyuyuratan mo yung dugo ng bagong kobenante. Itutuloy ko natin next po ito. Ano makapag-part 2 po tayo doon po sa bahaging ito. Let us pray.